So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, lumabas po ang pagka-bitter na naman ni Vice President Sara Duterte. Dito nga po sa Bagong Pilipinas Alyansa. Naiinggit kasi alam niya yung Duterte, abay mukhang malabo pong makapasok dito nga po sa midterm election. Alam niya naman mga minamahal yung Duterte, yung boto niyan sa impeachment ay no to conviction. Ngayon, yung dito nga po sa Bagong Pilipinas Alliances, mga minamahal, abay mukhang full force. 'Di ba? Para sa katotohanan, naamoy na ni Sara Duterte na mukhang malabo niyang makuha yung nasa Bagong Pilipinas Alliances, mukhang hindi niya nadadaan sa drama. Abay ngayon, mayroong paninindak si VP Sara. Nakikita ninyo yan mga minamahal. So sabi dyan, VP Duterte to Tondo residents don't vote for Marcos-backed candidates. Di ba kung hindi ka ba naman bitter, alam nyo, si PBBM, never kong narinig na nagsabi ng ganyan. Never kong narinig si President Bongbong Marcos na sinabi na wag niyong iboto yung grupo ni Inday Sara. Never kong narinig yan. Di ba? Never nagsalita ng paninira or whatever na mga masasakit na words itong si PBBM laban sa mga kandidato ni Vice President Sara Duterte. Medyo may time lang noon na nagpatama si PBBM pero hindi yung ganitong gahapalan na harap-harapan sasabihin mo wag niyong iboto yung ganito ganyan. Di ba? Never nating narinig na nagsalita si PBBM ng ganon. Pero itong si VP Sara Duterte, ano ba namang kainggitan sa katawan ang meron ka? Bakit hindi mo na lang ikandidato yung mga kandidato mo? Diba? Yung healthy campaign without negativity. Yung positive campaign ka lang sana. Kung gusto mong i-promote, yung kaalyado mo, i-promote mo. Kaso ang nangyayari kasi, para mag-viral ata, si VP Sara, kailangan niyang gamitin na naman ang pangalan ni PBBM para, sumikat yung kanyang mga words na ginagamit. Paano yan? Kung si PBBM, ginantihan ka din ng ganon. Wag niyong iboto din yung kandidato ni Inday Lustay. Diba? Ano yung mararamdaman mo? Another fight na naman yun. Diba? Alright, mga minamahal. Sabi dito, sabi siya sa balita, Vice President Sara Duterte urged residents of Tondo in Manila not to vote for senatorial candidates endorsed by President Ferdinand Marcos Jr. Duterte made the pronouncement during the campaign rally of former Manila Isko Moreno, along with the latter full slate of candidates. Nakakahiya, nagpa-endorso ka pa kay Isko Moreno na isa din niyang tinitira ngayon ng COMELEC dahil sa di umano'y vote buying. Well, kung sa bagay, ano pa bang magagawa natin? Nabay mukhang bunga din ng Smartmatic itong si VP Sara Duterte. I think baka si Kiko nga talaga yung totoong, yung totoong vice-presidente. Nadala lang ng vote buying dahil di umano, syempre, diba? Panahon ni Digong noon, may makinarya. Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal? Sabi pa dito, ang pangakong 20 pesos na bigas hanggang ngayon ay di pa nabibigay. Kaya anong pwede ninyong gawin? Huwag niyong iboto ang mga kandidato niya dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Uy, sino mga kandidato ay nagsasabi na okay lang na magsinungaling si PBBM? Diba? Okay lang na di mo to pa rin ang mga pangako mo sa mga tao. Ngayon, ang tanong, sino kaya yung nagsasabing magsinungaling daw si PBBM? Saan mo na naman nakuha yung balitang yan? Alam mo, VP Sara, tumigil ka na sa kakagawa ng fake news. Ayaw mo sa fake news, tapos ngayon gumagawa ka ng fake news. Tama ba yun? Maya ka naman sa balat mo, VP. Diba? At saka nung gusto mo, iboto namin yung kandidato mo. Tapos yung kandidato mo, katulad ni Ipe, meron bang magandang performance si Ipe? Meron bang magandang track record si Philip Salvador? Si Bato, ano yung magandang track record niyan? Si Jimmy Bundok. Si Vic Rodriguez na may issue sa sugar importation tapos pinapagbili yung pwesto nung panahon na siya ay naupo bilang little president. Di ba nagigets ninyo mga minamahal? Ano yung maasahan namin sa kandidato mo din in the first place? Ang lakas mo magsabi na wag iboto ang kandidato ni PBBM tapos gusto mo iboto namin yung kandidato mo ng mga pro-China? Walang awa sa bansang Pilipinas? Yan ba yung gusto mong iboto namin? Yung ibinebenta ang ating bayan sa mga dayuhan? Yun ba yung gusto mong gawin namin? Ipagmalaki pa namin na iboto yung Duterte. Diba? Sabi dito, wag niyong iboto mga kandidato, Nino.
Oh, yan. Ang pinasagot niya mga minamahal, yung mga nasa crowd at bigla niyang dinagdag na wag daw iboboto si BBM. Pero ito yung nakakatawa. Kasi di ba sa Bagong Pilipinas Alliances, mga minamahal, nandun si Camille Villar. Nandun din si Amy Marcos. So kung hindi iboboto yung mga nasa alliances, dapat wag din iboto si Camille at wag din iboto si Amy Marcos. Di ba? Nagigets ninyo, napakabobo talaga ng ating Vice Presidente. Sa totoo lang. Hindi niya pinag-iisipan yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Hindi niya iniisip kung ano yung mangyayari. Hindi niya iniisip kung ano yung magiging pros and cons ng kanyang mga nilathalang salita. Nakakahiya ka, VP, sa totoo lang. Sobrang kinakahiya ka namin. Kami na mga bumoto sa'yo, nagsisisi na sobra. Lubos-lubos kami nagsisisi dahil unang-una wala ka namang naitulong sa ating bayan. Pabigat ka pa. Instead na magtrabaho ka, inuuna mo yung pambabatikos. Bakit? Parte ba yan ng trabaho mo dito sa administrasyon na mambatikos, mambalahura? Kasi as far as I know, yung trabaho ng Vice Presidente nakatutok sa Office of the Vice President. Nakatutok sa mamamayang Pilipino, tumutulong sa ginagawang pagpapaunlad ng ating Presidente. Pero ano nangyayari? Ikaw pa yung nangunguna sa pambabatikos. Tama ba yon? Hindi lang si PBBM yung binabatikos mo, pati yung buong kawani ng gobyerno na naglalathala lamang ng katotohanan laban sa'yo. Ayaw mo ng fake news pero ikaw yung unang gumagawa ng fake news. Diba? Nakakatawang isipin. Na ayaw mo sa fake news, gumagawa ka ng fake news. Ngayon, ano yung feelings na pag ginagawan ka ng fake news? At saka mga minamahal, in the first place, bakit pa ba natin kakailanganin gumawa ng fake news? Dito kay VP Sara Duterte na unang-una, siya na din mismo yung sumisira sa kanyang sarili. Nagigets ninyo, bakit pa natin kailangang sirain ng isang taong matagal ng sira? Bakit pa natin kailangang yurakin ang pagkatao ng isang taong matagal ng yurak? Dito pa lang sa confidential funds, sa war crimes, sa pagnanakaw sa sandamakmak na kaban ng bayan, at iba pa. So, wala nang reason. Di ba para siraan ka dahil sirang-sira ka na. Sino pa yung maninira sa'yo? Wala na silang maisisira sa'yo dahil matagal ka ng sira. Yun yung totoo. VP Sara, mahiya ka naman sa balat mo. Diba? O, continue tayo dito sa balita. Sabi dito mga minamahal, asa na ba yun? Duterte endorsement was posted online by former presidential spokesperson Harry Roque 2 weeks ago. Roque showed a collage of photos of Duterte with Villar and her father and former Senate President Manny Villar. Politics is addition after all. Roque's short caption reads, aside from Villar, Duterte also endorsed presidential sister Amy Marcos, who is running for the election. Actually, yung nangyayari ngayon, gamitan. Kung ako lang yung tatanungin, mga minamahal, yung nangyayari ngayon, sobrang gamitan. Bakit sobrang gamitan? Kasi, pag wala si Camille, pag wala si Amy, medyo tagilid. Parang feeling ko, maboboto itong si Amy Marcos ng no to impeach kay Sara Duterte. Now, pag hindi nanalo si Amy Marcos, so, may impeach itong si Sara Duterte, lalo pat si Bato de la Rosa ay merong napipintong warrant of arrest at ito din si Bongo. Yung kay Bongo naman, yung issue niya sa plunder. Pati doon sa 15 billion frigate. Diba? Ito namang si Bato sa war crimes, sa crimes against humanity. So yung dalawang yan, pag nakapasok, magiging useless din yung boto. Diba? Magiging useless yung boto. Bakit? Kasi nga, masasampahan din ng warrant of arrest, yung dalawang yan, baka nga makulong pa. Ngayon, iniisip na ni Sara Duterte, ano ba yung mga posibleng mangyari? Diba? Kunyari, mahuli yung dalawang to, at least meron siyang backup. Nandyan si Camille at nandyan itong si Amy. Si Amy, ginagamit si Sara para manalo. Ganon din si Camille Villar, may utang na loob sa mga Duterte. Naging contractor ba naman ng buong Pilipinas yung kanyang ama na si Manny Villar, diba? So, talaga nga namang mga minamahal, no? O, mapapansin ninyo at mapapaisip kayo na meron ding utang na loob yan. Kaya, I think, itong si Camille Villar, lumalaro lang din yan. So, mahiya ka din naman sa balat mo, Camille. Di ba, pinapatawag ka din, inisyuan ka din ng show cause eh. Nadamay ka tuloy sa sumpa ng mga Duterte. Di ba? Deserve lang din naman madamay ni Amy sa mga sumpa ng mga Duterte eh.
plus point siya sa ginawa niya, di ba? Gusto niyang makakuha ng boto, na mas lalo tuloy na bawasan, na issuean ka pa tuloy ng show cause order, iisipin tuloy ng mamamayang Pilipino na nagvo-vote buying ka nga. Alright, mga minamahal, yun po anyway. So, it's me again, mga minamahal, Alicia nyo, at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat po sa inyo mga kababayan.